to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. O Lord God, glorify thy name in our midst, because it is the most important thing to exalt you. And we bow before you, Lord God, and help us to understand your deep words. It's only by your Holy Spirit opening our minds and our hearts and our ears and our eyes that we can see your glory and your majesty on these words. So help us now, Lord God, in Jesus' name, amen. Amen. Please be seated. Ito po ang ating topic ngayon. At ito po ay offshoot ng aking message doon sa Riyadh noong last Friday, sapagkat nadamay din ang topic na ito, yung tinatawag natin na Ordo Salutis. Meron tayong na Ordo. Yan. So, kaya po yan na nilalatin ay hindi para magyabang. No? Palatin-latin ka pa, Pastor. Hindi, para matandaan natin. No? Memory aid. No? So, kaya nyo naman tandaan, sabay-sabay nga tayo sabihin, Ordo Salutis. Oh, yan. So, natatandaan na natin yan. At ang ibig sabihin yan ay Order of Salvation. Yun pala yun. Yun. So, ibig sabihin ng order or yung pagkakasunod-sunod ng mga ginawa ng Panginoon tungkol sa ating kaligtasan. Yun. Ano ba yan? Kasi pwede naman tayong iligtas ng Panginoon one time lang, one time, big time, ika nga. Paano mangyayari kung tayo niligtas ng Panginoon one time, big time? Pagka ikaw ay naligtas, mararapture ka. Ayan. Oo, pero hindi mo mararamdaman na naligtas ka. Dahil pag gusto ka iligtas, ipitik lang ang Panginoon, nandun ka na sa langit. Hindi ka kailangan ng faith, di mo kailangan repentance, di kailangan ng witnessing, di kailangan ng gospel, di kailangan ng food. Basta liligtas ka lang. Diretso, pak, andun ka na sa harapan niya. No? So, maganda kaya yon? Maganda bang plano yon? In one way, parang maganda kasi dusot ka na sa lahat ng kasalanan na gagawin mo pa. Hindi ka na mananatili dito. Pero in another way, hindi maganda kasi yung plano ng Diyos na i-glorify ang kanyang anak sa pamamagitan ng pananatili mo dito sa lupa, no, mas marami ka pang pagkakataon. Diba? For to me, to live is Christ and to die is gain. So, to live is Christ. To die is gain. Ang gusto lang ng mga ibang Kristiyano, to die is gain. Ayaw nilang, for me, to live is Christ. Eh, kalahati lang yung glory of God sa'yo. Ang tunay na glory of God, nare-realize when a person, after being saved, lives for Christ. Amen. So let's live for Christ while we're alive. Hindi yan paramihan ng bank account, paramihan ng nakuhang property, no? Paramihan ng napag-graduate mo sa college na anak. No? Yan, pag mga OFW, yan ang kwentuhan. Oh, kamusta na? Lalo na pagka yung mga alumni sa high school. Di ba? Pag nagkita-kita. Oh, kamusta ka na? Ano nangyari sa iyo? Ay, naku, doktor na yung anak ko. Yung isa, engineer. Yung isa, attorney. Mga UP pa lahat. Yung isa, nasa Amerika. Yung isa, nasa Sweden. Oh. Kaya lang may palyado ko yung isa, nagpastor. Pastor lang eh. Ayun, yun, sinusuportahan ng mga kapatid niya. Parang sising-sisi siya dahil may nagpastor. Hindi niya alam, it is the highest calling in the universe. Pambira.
Bulag na nanay yun, ano? Nagpastor lang. Oo. Okay, so yan po ang kwentuhan. Kaya hindi po yan yung mahalagang buhay ay yung nagawa mo para kay Kristo. Kaya to live is Christ. Ngayon, kung tinapos na ng Panginoon, to die is gain. Hindi ka pa rin talo. Halimbawa, napatay ka sa sa pagpipreach mo, no? At ikaw ay tumulong sa mahirap, tapos doon ka namatay habang tumutulong, mission minded ka. Hindi loss 'yon. It is gain. Oh, so win-win tayo eh. Ang buhay Kristiyano ay win-win. Kahit if you follow Christ. But if you disobey, sipin mo dumating ang Panginoon, nasa motel ka, nag-adultery ka. No? 'Di ba? Dumating ang Panginoon, tumunog yung trumpet, sabay yung pantalon mo. May trumpet na, napulagot. 'Di ba? Pangit no illustration ko, no? Kaya lang posible 'yun eh. 'Yun ang nangyayari ngayon eh. Mga Kristiyano talagang fornication, adultery, idolatry. Di ba winarningan tayo? Sabi ni Paul, such were some of you, but you are washed. Huwag nyo nang balikan yan. Kasi hinugasan na kayo ng Panginoon. Balik tayo dito sa topic. Order of salvation. Ordo salutis. Ayan. Okay? So, paano ba ginawa ng Panginoon ang aking kaligtasan? So, bago tayo pumunta doon, ito munang subtopic. Yan, 1 oras na subtopic tapos 1 oras na topic. Okay. So, only prerequisites of salvation to. Prerequisites of salvation. The first thing before you are saved is that God has to foreknow. And for whom He did foreknow, He also did predestinate. Only the foreknown are predestinated. So, yun ang step 1 eh. Ang step 1, merong ginagawang knowledge ang Panginoon or love sa mga nilalang niya. Sa mga lalalangin pa lang niya. Kasi eternity past to eh. Wala pang creation. Meron na siyang decision. So, meron ng foreknowledge. Meron ng for love. Pero, yung ipinepredestinate niya, yung itinatakda niya yung kaligtasan, yun lamang kanyang mga inibig. Only the foreknown are predestined. You cannot be predestined if God did not foreknow you. If you are not in His mind, He will not predestinate you. You have to appear in His mind first. And that is, you have no part in that. It is entirely the will of God. The grace of God, the sovereignty of God. Wala kang parte ron na, Pastor, ano ba gagawin ko para ma-foreknow ako? Wala. Hindi pwede. Wala kang pwedeng i-contribute doon. Decision ng Diyos lahat yun. So, only the foreknown are predestinated. Mga biblical doctrine to, babasa lang natin, Romans 8:29. Di ba? Only the predestinated are conformed. Sabi, He also did predestinate to be conformed. Biblical ba? So, yung mga in the future magiging conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Sino-sino yung mga yan? Yung mga predestinated. Kasi ang purpose ng predestination is to be conformed. Para magkaroon ng mga kagaya ni Kristo. Yun ang essence ng verse. Bakit minumultiply ng Panginoon yung likeness of Christ? Hindi siya nagmumultiply ng Diyos. Hindi siya nagmumultiply ng Kristo.
So that sasabihin mo, oh, Kristo na rin ako kasi Kristiyano ako eh. Naligtas ako kaya Kristo na rin ako. Hindi ganoon, hindi ganoon intindi noon. Kagaya na rin ako ni Kristo. Kawangis na rin ako ni Kristo. Yan. Conform to the image, not to be like, not to be Christ. No, hindi sabi, he also did predestinate to have many Christ. Hindi niya Pentecostal, kaya hindi tayo dapat maging Pentecostal. May Pentecostal teaching na ganyan, no? Si Kenneth Copeland at yung iba pa. Na sabi, dahil ang Panginoon ay nanganganak at dahil ikaw ay born again na, ikaw ay little God, kaya pwede mo na rin sabihin, I am God. Yung kalokohan ng mga Pentecostal. Ay, ayoko maging Pentecostal. Oo. Ayaw mo rin? Oo. Ngayon, kung mag-isa ka lang doon sa bahay mo, pwede ka magsisisigaw. No? Pwede yun, para hindi ka mabagot. No? Huwag mong pakita sa amin, huwag mong i-zoom, huwag mong i-Facebook para hindi kami ma-offend. To be conformed. Now, only the predestined also, another point, only the predestined are called. Ayun ang sabi, oh. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. So, sino yung titawagin ng Diyos? Ito na, time na to, ah. Ito na, yung buhay ka na. Nagkaroon na ng universe, nagkaroon na ng earth, nagkaroon na ng Adan at Eva, tumakbo na yung kasalanan, tumakbo na yung mga tao, ginunaw na sa kay Noah. Tapos pinanganak na yung magulang mo. Nagkita na ngayon ng nanay mo at tatay mo. Tapos, tinawag ka. Tinawag ka. Niligtas ka. Na born again ka. Yan ay mangyayari lamang doon sa predestinated. Ayun ang sabi, oh. Whom he did predestinate, them he also called. You cannot escape this chain. You cannot escape from this ordo salutis. This is the order of salvation. Hindi pwedeng sasabihin ng Panginoon, teka muna, bakit nag-glorify yun? Hindi ko pornon na, hindi ko yun. Sino ba yun? Bakit nandito sa langit yun? Nakalusot. Ay Pedro, at mo pinalusot yun? Wala sa isip ko na maliligtas yan, ha? Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi pwedeng natin masurprise ang Panginoon. Ang tanging masisave, mako-called into salvation are the predestinated. And the only people who are predestinated are the foreknown. Okay? And then, only the called are justified. Yan. Pagka may nakita kang tao na justified, ibig sabihin saved. Ibig sabihin ay talagang tumanggap sa Panginoon. Talagang tinanggap yung gospel of Jesus Christ. Pagka may nakita kang ganyan, sigurado na tinawag yan. Hindi pwede yan mag-justify pero hindi tinawag. Hindi natin pwedeng tawagin yung sarili natin para maligtas. And only the justified are glorified. Yun ang end, yun ang dulo ng work of salvation ng Panginoong Diyos sa bawat isang buhay ng mga ligtas. Hindi po group salvation yan, ha? Hindi tayo nawala sa group salvation. Ha? Ano yung group salvation? I agree na lahat ng nasa loob ng kwarto na to saved. Hindi pwede yun. Kanya-kanya tayo ng salvation. Kanya-kanya tayo relasyon sa Diyos. Hindi niya pwede sabihin, I decree na pag pinanganak sa Saway family, saved. Pwede. Kanya-kanya ang Saway na salvation. No? You have to deal with God using your own faith. Individual yan. Hindi pwede sabihin kay Aaron, hindi pwede sabihin,
Tay, sabit na lang ako sa'yo pagka ni-rapture ka na. Di pwede yun. Huh? Pagka dumaangat na si Louie, uy, kasama mo. Hindi ako umaangat. Uy. Diba? Hindi pwede yun. Kanya-kanya tayong angat. Oh. So, yan po ang the work of God in salvation. Oh. Ngayon, let's analyze the acts of God in your salvation. Ano ba yung foreknew? Pag sinabing foreknew, it is He chose you from among the world of sinners. Ephesians 1:4. Yan yung foreknew. Whom He did foreknow, them He did predestinate. Pag binasa natin yung Ephesians 1:4, ang sabi po doon, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. God's choice began not with predestination, but with foreknowledge. Merong ginawa ang Panginoong Diyos na pagpili. Pagka pinili niya lahat, may pinili ba? Wala, di ba? Pag ang isang babae, lahat ng naliligaw sa kanya, sinagot niya ng oo. Walang napili. Tama. Yan ang tama sa sinabi mo. O sige, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Wala talaga? Joke lang. Joke lang yun. Hindi pwede yun. No? Diba? Pagka lahat ng kandidato, panalo, may nanalo ba? Wala. Diba? Talo lahat. Panalo lahat eh. Diba? Hindi pwede panalo lahat. Iisa lang ang upuan eh. Pagkatapos panalo lahat, halimbawa 5 kandidato, panalo lahat, paano ka uupo nun? Talo lahat. O, di ba? O, yan. Yan ang ano eh, analysis dyan eh. Kaya pag ang Panginoon, sabihin nila, God foreknew everybody. Hindi pwede yun. Kaya ito, linaw na nga ng verse 4 eh, oh. According as He had chosen us. Sino yung pinili? Us. Sino yung us? Yung mga member ng, mga believers na member ng Baptist Church in Ephesus. Oh, nilagyan ko ng Baptist ha. Walang Baptist din sa Bible ha. Pero I will presume na kung nauso na nung unang panahon yung denomination, Baptist Church ito. Itong nasa Ephesus. No? Baptize sila ng Baptist eh. Okay. So, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, may inisip ang Panginoon na ito ay mga pinili ko na naligtas. Ibig sabihin, merong mga iba whose names are not written in the book of life from before the foundation of the world. So that's part of foreknowledge. In the mind of God, you have a name and it is in God's mind na isi-save ko yung tao na yan. Before the world began. Kaya pag in-examine, in the end of the world, in-examine, papakita ka sa Panginoon, okay, anong pangalan mo? Cordapio. Isipin ng Panginoon yung book of life. Nung nando sa Great White Throne. Wala akong natatandang Cordapio na pinorno o predestinate. I never knew you, depart from me. Malis ka sa harap ko, Cordapio. Hindi kita kilala. Workers of iniquity ka. Okay? Does God have the right to choose? Yes. Meron. Siyang gumawa eh. Diba? Kung siyang gumawa, siya may karapatan. Kung ano ang gusto niyang gawain sa ginawa niya.
kung anong gusto niyang kahinaan ng bawat isang creature niya. Okay? Siya may karapatan. Siya ang creator eh. Hindi natin dapat ibilang yung choices ng tao, ipantay yung fairness sa choices ng tao at saka yung fairness sa choices ng creator. Iba ang level, ang choice ng creator sa choice ng created. Created lang tayo eh. Tapos papayo pag creator namili. Di ba? Siniswerte ka ba? Ayun ang expression ng ano eh, ng world. Di ba? Pagka sinabi, binigyan ka na nga ng pera, ako pa may utang sa'yo. Parang ganun. Binigyan na nga kita ng pagkain, ikaw pa may ganang umangal na sasabihin mo, hindi masarap. Kapal mo naman. Diba? Nakikikain ka na nga lang eh. Tapos sasabihin mo pa, no? Na ang pangit naman ng luto mo. O, di ba? So, ang kapal. Eh, yung tao makapal, pag sinabi niya, walang karapatan ng Diyos mamili at gawain kung anong gusto niya sa kanyang mga ginawa. Creator yan eh. Sovereign yan. So, yan po ang foreknowledge. Yung pamimili at yung paglagay ng isang pangalan na hindi lahat ng pangalan nilagay niya, kundi ilan sa mga pangalan o ilan sa mga tao na nilagay niya sa kanyang isip, sinulat niya sa kanyang aklat na ililigtas niya. Kung wala siyang pinili, lahat tayo ay pupunta doon sa kung ano yung kabayaran ng ginawa natin. So fair pa rin ng Diyos. Dahil kung walang pinili ang Diyos, ang mapupuntahan ng bawat isang tao ay kung ano yung karapat-dapat sa iyo. Ano ba ang dapat sa mga taong makasalanan? Kapahamakan. The wages of sin is death. So lahat tayo mapapahamak. And we deserve. Pero dahil sa kahabagan ng Diyos, meron siyang mga pinili na hindi isama doon sa mapapahamak. Karapatan niya yun. Okay. So, that is the first act of God for knowledge. And then, the second act of God is predestination. What is predestination? Nilalagay ka niya sa isang lugar na papunta ka sa kaligtasan. Yun. Nilalagay ka niya sa isang lugar na ang pupuntahan mo, marami ka manlilikuan, pero ang dulo niyan, kaligtasan. Yun ang predestination. Kahabagan din ng Diyos yan. Na ikaw ay itinakda na maligtas. Dahil kung hindi ka itinakdang maligtas, hindi ka maliligtas. Kung ikaw ay hindi itinakda na maligtas, ang pipiliin mo lagi ay kahibangan. Yun, hindi kaligtasan. Pag pinapili ka, ano? Ito, buhay na marangya, buhay na maayos, buhay na masarap, o buhay ng isang ligtas. Buhay na kakaiba sa mundo. Dito, buhay na nagdi-disco, no? At nagda-drugs, at maraming pleasures of the flesh, kayamanan. Gusto mo ba yan? As against dito, buhay na kakaiba, buhay na ligtas, buhay na naglilingkod sa Diyos. Anong pipiliin ng tao? Yung marangya. Yung masagana. Yung masaya. Kahit nga yung iba, dito na, ligtas na, pupunta pa minsan doon, sumasabit pa dito eh. No? Meron pa ring tendency.
Kaya nga tayo nag-church. Ano ang purpose ng church? Ang isa sa purpose ng church, upang yung mga maligtas ay manatili sa activities ng mga kapwa ligtas. Pagka tayo hindi nag-church, absent tayo ng absent, ang tendency mo, lilingon ka doon sa greener pastures. Parang, kasi hindi ka involved eh. Di ba? Hindi ka involved eh. Parang mas masarap kumain doon ah. No? Sa kapitbahay, kaya alam mo, unsaved sila eh. Di ba, titiisin ko muna. Parang yung mga kakilala ko doon sa Riyadh eh. Pagka Ramadan, nakikikain sa mosque. Ha? Kumain kayo? Buti hindi yung sinabi sa akin. Nakikikain. Sa mga ino-offer sa mosque. Nakiki-basketball din, nakiki-championship din. Dahil libre uniform, tapos may premyo. Diba? Lahat. Parang mas masaya sila. Dito kami, paawit-awit lang kami. When we all get to heaven, boring. Tapos sa atin, makikinig ng pastor sa oras. Naantok ka na, ayaw pa tumigil. Tapos yung there's a welcome here. Alam ko na yan eh. Makikinig sa Sunday school, Friday school. Ganun at ganun na lang. May soul winning pa. Ayaw ko nga mag-soul winning. Nakakahiya. Pero pinipilit ako ng pastor. Ano ba nung klaseng buhay yan? Parang maganda dun eh. May sayawan. May videoke. May magagandang chicks. May magaganda rin naman dito ah. May may mga outing. Lagi sila sa outing Oo. Diba? Parang mas masaya dun eh. Kaya, yun, nagtatatalon sila. Yan, parang Pentecostal. Pwede mong sabihin kahit ano ang gusto mo. Pwede kang magmura, manigarilyo, magsisya. So, yun ang Pag hindi ka na nag-church, magtotong-it ka na. Lottery, baka manalo ka pa. Doon ka na. Magiging ka ng bangka ng lottery. Yun ang tendency natin eh. Kaya pilitin natin na every Sunday nandito tayo sa church. Amen. Kahit na tinatamad ka, kahit umuulan, inaantok, masakit ang kuko mo, kahit na meron kang appointment, dumating bigla yung kamag-anak mo, na 10 years na kayo hindi nagkita, alin nyo rito. Yun ang the best welcome. No? Ay, tama-tama, dumating ka. Ating, tita, kuya, tama-tama dumating ka talaga. Bakit? Ba't nakapustura ka? Halika, may lakad tayo. Masarap ito pagdating dito. Ayan, paupuin mo dyan. Diba? Ayaw mo siya matulog dito. Makakapakinig yan. Pag born again ng Panginoon yan, makakarinig yan, tatagos yan. Ganyan kapangyarihan ng salita ng Diyos. Huwag kayong mag-alala na At saka huwag kayong mag-alala na hindi na siya babalik. Diba? Ay, meron ka bang ayaw ng pabalikin? Dalhin mo sa church. Huwag kayong mag-alala na ang importante na expose sila sa gospel. Diba? Tara! Yun ang strategy dyan. Kasi hindi mo alam sino yung predestined. Kaya hindi tayo namimili eh ng witnessan. Whom he did foreknow, them he also did predestinate. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. So before you were born, ikaw ay nakatakda na ikaw ay maliligtas. Tayo. Kaya nandito tayo ngayon. Ang assumption natin, lahat tayo na nandito, na member ng church na to,
ay bago pa pinanganak, nakatakda na tayong maligtas. Nakatakda na tayong magkita-kita. Nakatakda na tayong sumamba sa Panginoon sama-sama. Oo. Appointment with destiny yan eh. Kaya predestiny. Di ba? Predestinate. Ibig sabihin ng predestinate, predestiny. Destiny mo yan. At sino nag-set ng destiny mo? Ano ang sa iba ko eh. Pag natatapilok ako eh. Talagang matatapilok ka, guhit ng palad mo yan. Yun ang expression namin eh, no? Guhit ng palad. Pero hindi. No? Ang destiny, hindi guhit ng palad. Ang destiny ay akda ng Diyos. Kilos ng Diyos po yan, destiny. Okay? So, before you were meron ka ng destiny, hindi mo lang alam. Diba? Karamihan, may mga istorya na tayo narinig na bago siya na-save, takbo siya ng takbo, nagtatago siya pagka dumarating na yung nagbibisitation na preacher. Tapos, sino po yan? Si pastor. Sabi mo, wala ako dito anak ha. Sige, doon muna ako sa kwarto. Sarado niya. Andiyan ba tatay mo? Sabi po, wala. Doon po sa kwarto eh, sabi wala. Katatakbo-takbo niya, kaayaw-ayaw niya, nakakapakinig siya ng Bible study, na-save din. So may mga ganyang istorya. No? May mga ganyan. And bakit nagkaganon? Kasi nga, destinated eh. No? Predestinated. Kaya hindi natin kilala, pero just preach on. Just visit, just invite, and just share the gospel. Ngayon, ang dali na, oh. Ako na lang nagpipreach, ako lang yung video. Tapos, i-share nyo na lang, ayaw nyo pa. Oh. Ano ba, kulang ba ako sa pulbos, kaya ayaw nyo i-share? I-share nyo na, from now on, ha? Okay, sige. Pero sabihin nyo, Pastor, kulang ka sa pulbos eh. O yung isang tenga mo, maganda kung may hikaw para maganda sa video. Sabihin niyo lang yung nakikita nyo at gagawa natin ng paraan yan. Pastor, pwede ba magpa-nose retoke? Magpa-retoke ka ng ilong para kiniklik nila pagka sinishare ko. Halimbawa, ganun. Halimbawa lang naman. Hindi naman siguro totoo yun. Ano? Okay, so each predestinated will be different. But all predestinated will be conformed to Christ. Alam niyo po ba, pagdating natin sa eternity, lahat tayo ay kawangis ni Kristo. Yan ang ating destiny. Yan ang gusto ng Panginoon. Sa dulo ng buhay natin, sa dulo ng ating buhay na walang hanggan, lahat ng saved, kawangis ni Kristo. Pero kahit lahat tayo kawangis ni Kristo, iba-iba pa rin tayo. Isipin mo yung katindi ng kapangyarihan ng Diyos na yun. Hindi tayo pare-pareho na halimbawa, pag sinabi mo kawangis ni Kristo, pag nagsalita tayo, sabay-sabay. No? Pareho sinasabi, purihin ang Panginoon. Tapos sabay pa, yung angle ng kamay, ganyan. Hindi ganun. Iba-iba. Iba-iba ginagawa natin, iba-iba ang iniisip natin, iba-iba ang pagkamangha natin sa Diyos. Iba-iba yung pleasure na nararamdaman natin. Individual pa rin. Pero kawangis na ni Kristo. Oh. So ang hirap isipin nun, di ba? Na you are the same but you are different. But it is true. Because we are different souls worshiping the same Christ with the same mind. So yan po ang predestination. And He called us. Him whom He predestinate, them He also called. Ano ba yung called?
Kung ikaw ay ligtas ngayon, ito na sa time na to, yung sa eternity. For knowledge and predestination is in eternity past. Pinanganak na tayo, nagkasala na tayo, iba-iba na tayo ng buhay, iba-iba tayo ng magulang, iba-iba tayo ng experience, iba-iba tayo ng paghihirap sa ating mga napiling trabaho. Okay? Iba-iba tayo ng estado ng buhay. Yung iba may 3 sasakyan, yung iba isa lang, yung iba wala. Yung iba nagre-rent. So iba-iba. So ano yung ginawa ng Panginoon nung pinanganak na tayo? Pagkatapos na tayo pinanganak, then comes your time of salvation. Diba? Now is the time of salvation, sabi. So, pag dumating na yung panahon na ililigtas ka na ng Panginoon, ang una niyang gagawin sa iyo, sa calling, within the word calling ito is quickening. Ephesians 2:1. And you had been quickened, we were dead in trespasses and in sins. Bibigyan ka muna niya ng buhay na espiritu. Yan. Pagka nabuhay na espiritu mo, kasabay nun or kapareho nun, tinatawag din yan ay being born again. Iisa lang yun. Kaya lang iba lang ang term, iba lang ang description. Pag ikaw ay born again, ikaw ay quickening. Quickened. So it's the same act of God that God gives you life. Ang tawag din ng iba do, regeneration. Yan. Regeneration. At ang regeneration ay magandang namang i-emphasize, no? Para for good measure. Pag sinabing regeneration, yan. Ibig sabihin yan, born once, die twice. Born twice, die once. Yan. Okay? Tandaan natin yan para ma-share din natin. No? Ang regeneration, ang sinasabi, ang turo dyan, Bible study. Short Bible study. Or short devotion. Sana yung mga lalaki dito mag-ano rin. Mag-video rin kayo araw-araw. Ito po ang aking daily devotion. Natutunan ko last Sunday. Born once, die twice. Born twice, die once. Paliwanag ko sa inyo. Di ba? Nakaganon ka lang, oh. Hello? Magla-live ka lang, pipindutin mo yung live, oh. Good morning, friends, mga kapatid, mga kaibigan ko. Ngayon ko lang gagawin to, kaya pasensya na kayo kung gusot pa yung buhok ko. Ganon-ganon ko pa. At pasensya na kayo kung nakasando lang ako. Pero ang importante, hindi yung mukha ko, kundi yung sasabihin ko sa inyo. Amen. Di ba? Pwede natin gawin lahat yun. Lahat, pati babae, pwede. Oh. Miss na TikTok. Yun din. Kung gusto nyo talaga yun, hindi kayo maawat. Sige. Doon kayo magsalita. Oh, doon kayo magsalita. Baka may sponsor ka pa, kumita ka pa. Oh, di ba? Okay. So, anong gagawin? Sasabihin mo lang yun. Yan, oh. Pag ikaw sa beses pinanganak, 2 beses ka mamamatay. Pag ikaw 2 beses pinanganak, 1 beses ka lang mamamatay. Naintindihan ba natin lahat yun? Bakit ganon? Okay, so malinaw na yan. Hindi ko napapaliwanag, ha? Yan po ang calling. Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Binibigyan tayo ng bagong kapanganakan. Binubuhay tayo ang ating spirito. Nililipat tayo ng kingdom. Yan, from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. That is found in Colossians 1:13. We are translated from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. Colossians 1:13. Nililipat ka ng kafil. Nililipat ka ng dunya.
Ano yung doon niya? Nation. Nililipat ka ng mamlaka. Yan. Arabic pa rin tayo kahit nasa Pilipinas na no? Okay, Colossians 1:13. From the kingdom of darkness. Sino yung nasa kingdom of darkness? Lahat ng tao na hindi saved, nasa kingdom of darkness. Okay? Ngayon, pagka ikaw niligtas, pag na-born again ka, nililipat ka ng Panginoon sa kingdom of His dear Son. Yan, nalilipat ka. So hindi you don't belong anymore to the darkness. You are now in the light. Walk as children of light. Ikaw ay citizen na eh. So parang halimbawa, no? Ikaw ay Pilipino. Nag-migrate ka sa US. Karamihan sa mga Pilipino na nag-migrate sa US, naging US citizen. Tapos 20 years na siya ron. Utak Pinoy pa rin. Di ba? Utak Pinoy pa din. Nakikialam pa rin sa political ng Pilipino. Amerikano na siya eh. Will niya ng Pilipinas. So, dapat mag-ugaling Amerikano na siya. Kahit pango pa rin siya, pero dapat ugaling Amerikano na kasi hindi na siya Pilipino. So, ganun din po tayo sa nasabi ng Panginoon sa atin. Ngayon na nailipat na kayo mula sa kadiliman papunta sa liwanag, lumakad kayo na parang nasa liwanag na nga. Ang lakad ninyo ay bilang mga tao na nasa liwanag na. Iba na ang ugali, iba na ang activities, iba na ang habits, iba na ang pananalita. Yan. Okay? And the miracle of opening your sight. Yan din ay calling. Ang calling po, parang may nakikita ka na hindi na nakikita ng iba. May narinig ka na hindi narinig ng iba. Kagaya ng sinabi ni Louie kanina. Sa mundo, 'di ba, usong-uso sa Hollywood. Manood ka ng mga jokes, mga comedy, tsaka yung mga lalo na pagka mga negro yung star. Usong-uso yung 4-letter word. Usong-uso yung parang normal na sinasabi nila yon, tapos tinatawanan ng mga tao. Pero pagka sa iyo naligtas, pag narinig mo yon, yung WTF or yung OMG, pag narinig mo yon, nakakabingi. Parang ganun. Sakit sa tenga. Pagka ganun ng taas, yung minsan binabanggit lang pangalan ng Panginoon, meron pang middle initial. Parang, sama naman. Gusto ko sana yung pelikula, ganda ng special effects, kaya lang, pangit ng salita. Ayoko na. Mahal pa man din yung subscription ko sa Netflix or sa DVD. Binili ko pa naman to, 100 pesos. Sayang, pirated. No? Pero di bale, sama eh. Tapon ko na to. Huwag mong pamigay, tapon mo. Kung may DVD kang pirated na pangit pala, tapon mo. Huwag mong pamigay. Okay? So yan po. Iba yung pandinig mo sa pandinig ng mundo eh. Ganun ba tayo? Ganun ba tayo? Iba yung paningin mo sa paningin ng mundo eh. Pag tiningnan mo yung isang sitwasyon, ang nakikita mo, sa kikita ng mundo, ay pagkakataon. Ikaw, ang nakikita mo, sumpa ng Diyos. Di ba? Iba yung tingin natin eh. So, dapat ganun tayo kung save ka. Pag hindi ganun, yan, ang tawag doon. Ano ba? Ano ba talaga?
Naligtas ka ba o hindi? Hindi ka. Save ka na ba? I don't know. Yun. So, kailangan. No. Then, whom he called them, he also justified. Iba po yung calling sa justification. Yung justification ay reconciliation with God. Meron ka ng okay na kayo ng Panginoon. Magkaaway kayo dati eh. Hindi mo nga alam, magkaaway kayo eh. Pero sa Diyos, kitang-kita niya magkaaway kayo, rebelde ka eh. Self-righteous ka. Iniisip mo, mabait ka, hindi naman. Ang sama mo naman. Iba tingin ng Diyos sa'yo eh. So ngayon, tumama na yung tingin mo sa sarili mo. Oo nga, rebelde nga ako dati. Ngayon, purihin ng Diyos, inayos niya na ako. Alam pagkakaiba nung sasabihin mong umayos na ako tsaka inayos na ako. Pati sa pananalita, iba ka magsalita eh. No? Alam mo, mapapansin mo yung mga nagsasabing born again sila pero hindi pa maayos ang pananalita. No? Ay, nung umayos na ako ng buhay ko, naligtas na ako. Ako yun. Pero yung marunong, yung may aral, at yung talagang niligtas ng Panginoon, hindi niya claim. Inayos na ako. Salamat Panginoon, inayos mo yung buhay ko. Magulo ang buhay ko eh. Dahil sa aking mga ginagawa, puro kaguluhan ang nangyayari. Pero dumating ka sa buhay ko at umayos dahil sa iyo. Iba. Hindi yung inayos ko yung buhay ko kaya ayan. Amen. Buti na lang narinig ko yung gospel at kung narinig ko yung gospel, naintindihan ko naman. Hindi naman tayo mahirap umintindi. Kaya alam mo na. Di ba? Iba eh. Iba yung nagmamalaki dahil naintindihan niya tapos nasave siya dahil sa galing niya. At saka yung galing ng Panginoon. So that is justification. Justification is reconciliation, redemption, giving of eternal life, indwelling, sealing. Yan. Meron ka ng selyo. May tatak ka na. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa iyo. Forgiveness of sins. 12:30 na pala, no? Kasi 9:30 tayo nag-umpisa eh. Kaya late din tayo. So he forgives us. Forgiveness of sins is part of justification. Yung mga ginawa mo lahat, pinatawad ni Kristo noong ikaw ay tumanggap sa Kanya. Nagsisi ka sa iyong mga kasalanan at sumampalataya kay Kristo. Yan yung works of justification na ginawa ng Panginoon sa iyo. Kasi ang repentance, regalo rin ng Diyos yan sa atin eh. Alam niyo ba na kapag hindi regalo ng Diyos yan, ibig sabihin ang repentance ay ikaw mismo ang nagpo-produce ng repentance mo. Maaaring sumabit ka sa repentance mo, na akala mo repentance na, yung pala remorse. Yung pala hindi. Example, si Judas. Nagsisi rin naman si Judas ah. Pero bakit hindi siya saved? Kasi mali yung repentance niya eh. Di ba? So, kung ikaw ay nagre-repent pero ang repentance mo ay hindi galing sa Panginoon, sasabit yung repentance mo. At sa impyerno ka pa rin, pupulutin pagkatapos mong mag-repent. Ganon din naman sa faith. Ang faith is the gift of God, not of works. Pero kung ang faith ay galing sa sarili mong hindi, galing sa sarili mong pagsisikap, galing sa sarili mong sinseridad, pwede ka sumabit. That's false faith. No? And kahit na sumampalataya ka kay Kristo, pero mali yung Kristong pinanampalatayanan mo,
o mali yung pamamaraan, no, pagkakaintindi mo sa pananampalataya, sabit ka pa rin. Kaya maraming nasa impyerno na merong pananampalataya na mali. Yun. Eh, hindi po simple ang faith and repentance. Pero bakit nagagawa natin? Bakit nagkakaroon tayo niyan? It is the gift of God. So all glory belongs to God. Nothing belongs to us. That is justification. Kaya tayo justified. Because God made us righteous and justified us. He dwells you para lagi kang naitatama. Yung Holy Spirit nasa puso mo. Kasi kung wala yan, lagi ka pa rin mali. O ano-ano pa rin sasabihin mong doktrina. Okay? Eh, pinoproteksyon na ng Panginoon yung kanyang gawain. Parang yung nung nasa Avesco ko, pag nagbebenta kami ng amplifier, kailangan ang magkakabit, technician ng Avesco. Bakit? Kasi pag binenta mo lang, ang hirap ikabit nun, daming wire, iba-ibang terminal. Kung kinabit yung 24 volts, kinabit sa 220, ang mangyayari doon? Usok yun. Babalik ngayon siya sa tindahan. Sasabihin, palpak yung umusok. Paano mali kabit mo? Ganon. So, yun yung Halimbawa ito, kinabit mo. Pagkabit mo ng ganyan, di dalawa lang ang wire niyan. Madali. Pagkatapos, may lock pala, hindi mo tinanggal yung lock. Halimbawa, may mga ganun, may mga makinang may lock eh. So pag paandar mo, gumaganon. Hanggang mamaya, mapuy na, musok na, sunog na. So, babalik mo ngayon doon sa tindahan. Pambira, musok niya. Niloloko niyo ako. Ikaw pa may ganang mandemanda at magalit. Hindi niyo tinanggal yung lock eh. Kaya yung ILC, nandun pa rin. Usok tuloy. Okay, so yun po, no? Kaya kailangan, ang Panginoon, kapag niligtas ka ng Panginoon, seselyuhan ka ng Panginoon. Dahil iingatan ng Panginoon yung mga ligtas. Upang maihatid ka ng Panginoon sa dulo ng buhay mo, ligtas ka pa rin. Saved to the uttermost, tawag dyan. And then, lastly, He glorified. So, glorified. Kita niyo yan, past tense, glorified. Ano ang present tense or future? Ano dapat? Future, di ba? Sino nang glorified dito? Meron na ba? Wala pa. Puro pa tayo mortal. Ang glorified, immortal. Pag kasi na glorified ka na, iba na ang damit mo. Puti na, robes of righteousness ka na. So wala pa sa atin na glorified. So we will be glorified. Pero ano sabi ng Romans 8:30? Whom He justified, past tense, He also glorified. Glorified. Ano yan? Ano yung ED? Ano yung ED, Teacher Rain? Pag may ED? Past tense. So past tense, sa isip ng Panginoon Diyos, nung ikaw ay kanyang inelect, ikaw ay as good as glorified. Tapos na ang transaksyon. Lahat ng niligtas niya, lahat ng hinirang niya ay siguradong maliligtas pagkatapos ng kanya ipinanganak sa oras na ito. At lahat ng niligtas niya, siguradong makakarating doon sa dulo kung saan glorified na ang mga tao.
1, 2, 3. Ganyan kumilos ang Panginoon. Sigurado. Hindi yung, ay, sayang, sinave ko to. Ayoko na. Sige, tanggal na salvation mo. Kasi, hindi ka naging worthy. Ayun. Lahat ng ligtas, sisiguraduhin ng Panginoon, makakarating sa dulo para ikaw ay kasama. Magkakasama tayo, lahat ng save. Magkakasama sa dulo. Glorification. Tumayo po tayo. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, ay gusto ko pong gusto ko po sana na naintindihan natin yung Ordo Salutis. Okay? Foreknown, sana nasa sa ulo natin yung steps na yon. Foreknown, predestinate, called, justified, glorified. Yan po yung order of salvation na kailangan natin maintindihan, masaulo, ma-share sa mga tao. At yan po, malaking Bible study na yan. No? Equipped na tayo. Kaya na natin magsalita. Kaya na nating magbahagi. At sana, bago tayo magbahagi, sigurado tayo na isa tayo doon sa mga tinakda ng Panginoon sa kaligtasan. Panginoon Diyos, hiningi po namin ngayon na bawat isa sa amin nandito, mga member ng BCA, bawat nakikinig, member ng BCA, pati po yung mga nanonood sa FB, pati po nanonood pa bukas at sa ibang panahon. Mga kasama namin sa Zoom ngayon, Panginoon, at yung mga kasama namin sa church, sa Riyadh. Nawa po, O Diyos, ay pagpalain mo kami upang itong puntos na ito, itong doktrina na ito, ay napakahalaga, ay maging mahalaga sa aming buhay. At maibahagi namin sa iba. At maintindihan namin na kami man, dahil kaya kami ligtas ngayon, ay dahil itinakda mo po yan nung bago mo pa kami ginawa. At dahil ligtas kami ngayon, ay mapapasama kami sa kaluwalhatian mo, O Diyos. Purihin ka sa Panginoon, purihin ang iyong anak. Salamat sa pagsasama-sama namin sa oras na ito, sa church na ito. Salamat po sa mga gifts of repentance and faith. Salamat po sa new births. And we pray, Lord God, make us all mature together. In Jesus' name. Amen. Amen. Blessed be the tide. Ay, hindi nyo alam yan, ano? Thank you, Lord na lang. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Okay, pray muna tayo para sa offering. Brother, sino ba? Brother Mike? Brother Mike Docena, ikaw ay mag-pray para sa offering at dalhin natin dito pagkatapos. Sige, Brad. Tayo, nakilang Diyos, para mas amin bilang mga mananampalataya mga God. Ito tayong pastor. Gamit God. Kasi ingatan mo yan. Hindi po kalayan tayo pagbibigayan. Kayo. Kaya po, ito po sa ulit at sa mga walang kakayan. Marami po. Ikaw, Diyos. Ikaw, Jesus. Amen. Pray po. Let's give our offerings. Tayo po ay titikim ng niluto ni Brother John.
Graduate. Graduate yan ba ng Global?